Hinamak siya dahil sa gutom, pero pagkalipas ng ilang taon bumalik siya bilang may-ari ng pinakasikat na restaurant sa lungsod. Noong umagang iyon, walang tigil ang pagbuhos ng ulan at bawat patak ay parang dagdag na bigat sa mga balikat ni Mayumi. Basang-basa ang kanyang buhok na dumidikit sa mukha, nanginginig ang katawan sa lamig, pero hindi siya tumigil sa paghahalungkat ng basura sa tabi ng isang marangyang restaurant. Doon kung papalarin, nakakakuha siya ng tira-tirang pagkain na sapat para sa isa pang araw. Ilang buwan na siyang nakatira sa lansangan mula nang tangayin ng malakas na baha ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang bahay, mga gamit, ang asawa at ang munting anak, lahat naglaho sa isang iglap. Nabuhay siya kung paano niya kinaya, walang oras para magluksa, walang puwang para magpahinga. Ngayon, ang mundo niya ay binubuo ng mga kanto, karton at tira-tira. Noong umagang iyon, tulad ng dati, yumuko si Mayumi sa harap ng parehong basurahan. Alam niya na ang mga kusinero ng restaurant ay madalas magtapon ng maayos na pagkain doon. Pero sa pagkakataong ito, bago pa man niya mahawakan ang mga supot, may narinig siyang sigaw. Ilang beses ko bang kailangang sabihin na paalisin ang babaeng yan dito? Galit na sabi ng isang lalaking boses. Si Dante iyon, ang manager ng restaurant. Lumabas siya, halatang inis, at nakatutok ang mga mata kay Mayumi. Ito ay lugar para sa mga taong may klase. Ayokong may tulad mo na nagpapalis sa mga customer ko. Sigaw niya habang lumilingon sa paligid para makita kung may nanunood. May dalawang empleyado ang nagtangkang mamagitan, pero napatigil sila sa isang tingin lang ni Dante. Kung ayaw niyong mawalan ng trabaho, sundin niyo ang inuutos ko, mariin niyang sabi. Lumapit ang isang waiter kay Mayumi, may hiya sa mukha, at mahinahong nakiusap na umalis na siya. Tumayo lang siya ng tahimik at tumawid sa kabilang kalsada. Ilang oras ang lumipas at kahit nahihiya, naglakas loob si Mayumi na bumalik. Pumasok siya ng palihim sa restaurant, humiling na makausap ang manager at inialok ang sarili bilang kusinera. Sinabi niyang kaya niyang magluto ng mga simpleng putahe pero may tunay na lasa. Nagtikom ng braso si Dante, nakinig saglit at sabay tawa ng may pangungutya. Gusto mong magtrabaho dito? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba may papayag na tulad mo ang maghain ng pagkain sa mga customer ko? Sinubukan niyang magpaliwanag pero mabilis siyang pinutol nito. Bumalik ka sa basura, doon ka talaga nababagay. Hiyang-hiya at may luha sa mata, tumalikod si Mayumi at lumabas. Isa iyon sa pinakamalupit na pag-apak sa kanya mula nang mawala ang lahat. Sa gabing ding iyon, sa ilalim ng punit na plastik na nagsisilbing bubong, sinubukan ni Mayumi matulog. Kumakalam ang sikmura pero may natitira pa siyang kalahating tinapay na ibinigay sa kanya ng may-ari ng isang karinderya kaninang umaga. Balak niya iyong hatiin para sa kaibigang matanda na natutulog malapit sa kanya. Bago pa niya maibigay ang bahagi nito, isang babaeng maayos ang bihis. May hawak na asul na payong ang lumapit. Magandang gabi. Pasensya na kung istorbo ako si Tala. Interesado ka ba sa trabahong paglilinis? Magalang na tanong nito. Nagtaka si Mayumi. Mukhang tapat ang babae. Ipinaliwanag nitong nagtatrabaho siya para sa isang lalaking nangangailangan ng bagong tagalinis at kailangan na. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Mayumi. Kinabukasan, parang panaginip pa rin kay Mayumi nang dalhin siya sa isang malaking mansyon. Napapalibutan ng maayos na halaman at katahimikang taliwas sa maingay na kalye kung saan siya natulog noong gabi. Sa loob ipinaliwanag ni Tala na si Lucas, ang amo, ay tahimik at bihirang magpakita at nangangailangan ng tulong sa paglilinis at pagluluto. Naghilamos si Mayumi, itinali ang buhok at nagsimulang magtrabaho. Ilang oras siyang naglinis, nag-ayos, at sa huli ay nagluto ng isang simpleng tanghalian gamit ang kaunting sangkap na mayroon. Pagdating ni Lucas, hindi ito nagsalita ng marami. Umupo lang siya sa mesa habang si Tala ang naghain. Pagkakain niya tila napahinto ito ng ilang segundo, parang sinusubukang intindihin ang tinikman. Tinanong niya kung sino ang nagluto at nang marinig ang pangalang Mayumi, agad siyang humiling na makita ito. Lumabas siya mula sa kusina, basa pa ang mga kamay sa sabon. Hindi ngumiti si Lucas pero matatag ang tinig niya. Matagal ka na bang nagluluto?
Sagot niya ay natutunan niya sa kanyang ina noong bata pa siya at mahal na mahal niya ang pagluluto. May kakaiba sa luto mo, sabi ni Lucas. Pinaalala mo sa akin ang tahanan ang dati. Pagkatapos noon muling nanahimik si Lucas. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Mayumi pero ibang-iba na ang pakiramdam niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam niyang may silbi siya, may respeto. Hindi na siya tinatratong sagabal. Unti-unti nakuha niya ang tiwala ni Tala at ni Lucas mismo. Patuloy pa rin siyang natutulog sa lansangan, pero araw-araw gumigising siya ng maaga para siguradong hindi malalate. Tinitipid niya halos lahat ng kinikita, may tahimik na hangaring balang araw ay magbago ang kanyang kapalaran. Hindi pa niya alam kung ano ang binago ng tanghali niyang luto kay Lucas. Pero sa unang pagkakataon mula noong trahedya, hindi na gutom lang ang kanyang dalang sa gabi. Bitbit na rin niya ang isang butil ng pag-asa. Ngayon, isang maikling pahinga. Para patuloy naming maihatid ang mga inspiradong kwentong gaya nito ng libre, hinihiling naming mag-subscribe ka sa channel at ilike ang video. Sabihin sa comments kung sino ka. Maraming salamat at itutuloy natin ang kwento. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gawin ni Lucas ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Kumain ng tanghalian sa bahay. Dati, karaniwan na siyang kumakain sa opisina o umu-order ng pagkain para lang sa kaginhawaan. Pero ngayon, simula nang si Mayumi ang humawak sa kusina, gamit ang kanyang tahimik na talento, tila nagkaroon ng buhay ang buong bahay. Ang halimuyak ng mga pampalasa, ang ingat sa paghahanda, at ang kasimplehan ng mga putahe ay nagbigay kay Lucas ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, ang maging komportable sa sariling tahanan. Isang hapon paglabas niya ng opisina at pagpasok sa kusina, napangiti siya ng bahagya at nagsabing, ang amoy na iyon ay nagpapabalik sa kanya sa mga panahong buhay pa ang kanyang asawa. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain ng isang bagay na nagpapagana sa aking umupo sa mesa. Nang may katahimikan, sabi niya habang nakatitig kay Mayumi, na agad na yumuko, hindi alam kung ano ang isasagot. Si Tala na matagal nang nag-aalaga sa bahay ay agad napansin ang pagbabago sa ugali ng kanyang amo. Habang naglilinis, biniro niya si Mayumi sa pabulong na tinig, ngayon lang ako nakakita kay Lucas na ganyang kadaldal sa loob ng isang linggo. Ngumiti siya at nagdagdag, pinuri pa niya ang kanin na may niyog. Hindi ko akalaing mangyayari yon. Mahinang natawa si Mayumi, pero halatang hindi pa rin siya sanay sa bagong kapaligiran. Kahit patuloy pa rin siyang natutulog sa lansangan, dumadating siya ng maaga araw-araw at sinisikap na hindi mapansin. Isang gabi, matapos maghanda ng mas espesyal na hapunan sa pakiusap ni Tala, nabigla si Mayumi nang pumasok si Lucas sa kusina at anyayahan siyang umupo. Parang mas marami kang alam kaysa sa sinasabi mo. Nakatatrabaho ka na ba sa isang restoran? Tanong niya. Nag-alinlangan si Mayumi, pero sa huli ay unti-unting ibinahagi ang bahagi ng kanyang kwento. Ikinuwento niyang bago ang trahedya. Siya at ang kanyang asawa ay nagbebenta ng mga lutong bahay sa lansangan. Simpleng pagkain lang pero may mga suki sila. Plano naming magbukas ng maliit na karinderya. Hindi malaki, isang lugar lang kung saan masarap kumain at komportabling tumambay, sabi niya. Habang napupuno ng luha ang mga mata sa pag-alala sa pamilya. Tumahimik si Lucas ng ilang sandali. May talento ka at may kakaiba sa luto mo. Marahil nga totoo yon, sambit niya bago nagpasalamat at lumabas. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging palakaibigan si Lucas kay Mayumi. Pinagmamasdan nito ang kanyang trabaho, nagtatanong tungkol sa mga resipe at higit sa lahat, tahimik na nakikinig. Isang umaga ng Lunes, pinahubad niya ang apron ni Mayumi at inimbitahan siyang sumama sa opisina sa ikalawang palapag ng bahay. Doon, inilapag ni Lucas ang isang folder sa mesa at binuksan ang isang dokumento. Gusto kong mamuhunan para sa'yo, sambit niya direkta. Nabigla si Mayumi at natahimik. May kapital ako, ikaw may karanasan. Maaari tayong magbukas ng maliit na restaurant, dahan-dahan lang ang simula at ikaw ang bahala sa menu, paliwanag niya. Agad tumanggi si Mayumi, natatakot at nagsabing wala siyang pinag-aralan, hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo at ayaw niyang maging sagabal. Pero iginiit ni Lucas,
Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Tutulungan kita. Gusto ko lang itong mangyari dahil karapat-dapat ka. Unti-unting nabuo ang ideya. Sa mga susunod na linggo, inayos ni Lucas ang mga legal na dokumento habang si Tala, sabik na sabik, ay nagsimulang magmungkahi ng mga pangalan, kulay at ayos ng lugar. Sa isa sa mga usapan, naisip ang pangalang Alab na ang ibig sabihin ay apoy. Agad itong nagustuhan ni Mayumi. Tugma ito sa kung anong nawala sa akin at kung anong gusto kong buhayin muli. Sabi niya, bakas ang emosyon. Mula noon gabi-gabi ay nagsasama-sama silang tatlo para pag-usapan ang mga detalye. Ang lugar ay magiging simple, may kaunting mesa at ang focus ay lutong bahay. Malinaw ang sinabi ni Lucas, siya ang bahala sa lahat ng malikhaing aspeto. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ibang-iba ang sinapit ni Dante. Ang kanyang restaurant, na dati dinarayo ng mga mapiling customer, ngayon ay pinupuna sa social media. Dumarami ang mga reklamo, kulang sa lasa, malamig ang serbisyo at mabigat ang atmosfera. Matigas ang ulo ni Dante at ayaw tanggapin ang anumang mungkahi. Nakikipagtalo siya sa mga waiter, basta-basta na lang nagpapapalayas at hindi binabago ang menu na pareho na mula pa noon. Nang may isang empleyado ang nagmungkahi ng pagbabago, sagot niya'y may inis. Gumana na to noon. Hindi pagkain ang problema, ang mga customer ang naging maarte. Pero araw-araw, pababa ng pababa ang kita. Isang hapon, habang pinagtatalunan nila ng assistant manager ang mga bayarin sa buwan, narinig ni Dante ang reklamo ng isang customer habang papalabas ito. Anito'y walang lasa ang pagkain at kamakailan lamang daw ay nakatikim siya sa isang bagong bukas na lugar, mas simple pero may pagkaing gawa sa puso. Hindi nabanggit ang pangalan ng lugar, pero sapat na iyon para uminit lalo ang ulo ni Dante. Uso-uso lang yan, babalik din sila dito kapag na-miss nila ang totoong pagkain, reklamo niya. Kahit naiinis, hindi niya pinagtuunan ng pansin. Sigurado siyang ang problema ay hindi siya, kundi ang iba. Sa panig ni Mayumi, mas lalong naging abala ang mga araw. Sa pagitan ng bahay ni Lucas, ang mga pulong para sa proyekto at pagpili ng mga sangkap para sa hinaharap na menu, unti-unti niyang nararamdaman na may bagong yugto na nagsisimula. Hindi pa rin siya sigurado sa lahat at lagi pa rin siyang takot na mabigo. Pero ang suporta ni Lucas at ang kasabikan ni Tala ay nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hindi nadarama. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong trahedya, nagsimula na ulit maniwala si Mayumi na kaya niyang magsimula muli. At marahil, sa pagkakataong ito magiging iba na ang takbo ng kanyang buhay. 2 buwan na ang lumipas mula nang nagsimulang maisakatuparan ang proyekto at sa wakas dumating na ang araw ng pagbubukas ng Alab. Maliit lang ang restoran, may simpleng dekorasyon, pero bawat detalye ay pinag-isipan. Maayos ang pagkakaayos ng mga mesa, banayad ang ilaw, at ang amoy na nagmumula sa kusina ay nagsimulang umakit sa mga unang customer. Maagang dumating si Mayumi, suot ang malinis na uniforme. Nakatali ang buhok sa isang maayos na bun at may matatag na ekspresyon. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta kusinera sa likod ng kusina ng iba. Isa na siyang kasosyo, isang chef, at ang mukha sa likod ng lahat ng iyon. Si Lucas, gaya ng dati, ay nanatiling tahimik, pero sinigurong naroon siya sa tabi ni Mayumi, malinaw na ipinapakita na ang gabing iyon ay kanya. Sa loob ng restaurant, unti-unting napupuno ang mga mesa. May mga kapitbahay na dumating at meron ding mga nakakita ng posts sa social media. Ang pagkain, inihahain ng may atensyon sa bawat detalye, ay agad na minahal ng mga unang tikim. Tahimik ang mga papuri sa simula, pero di nagtagal kumalat na ang mga komento. Para siyang lutong bahay pero may kakaibang twist, ani ng isang customer sa waiter. Nandito ba ngayon ang chef? Tanong naman ng isa. Kahit abala sa kusina, sinisigurado ni Mayumi na lumalapit siya sa mesa. Kapag tinatawag, palaging may simpleng ngiti at propesyonal na kilos. Pinagmamasdan siya ni Lucas mula sa malayo, halatang kontento. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumakas ang tagumpay ng restaurant. Bumabalik ang mga customer, may kasamang kaibigan, at nagsimula ng magkaroon ng pila sa labas. Nagsilabasan ang positibong reviews sa mga food blog at sites, pinupuri ang balanse ng mga putahe at ang tunay na intensyon sa likod ng lugar.
pinili pa rin ni Lucas na manatili sa likod ng eksena at kapag may nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng restaurant, palagi niyang sinasabi, "Ang chef ang may karapat-dapat sa lahat ng kredito. Ako'y namuhunan lang." Si Mayumi kahit kinikilala na ay nanatiling nakatutok sa trabaho. Maaga pa rin siyang dumarating gabi na kung umuwi at bawat putahe ay tinatrato na parang unan niyang niluto. Samantala, iba ang nangyayari sa restaurant ni Dante. Ang mga bakanteng mesa ay hindi na bago at linggo-linggong bumababa ang kita. Dumarami ang mga negatibong review at ang mga dating suki ay nagrereklamo sa pagbagsak ng kalidad ng pagkain at malamig na serbisyo. Isang empleyado ang nagsabi na may narinig siyang bagong bukas na restaurant na promising at marahil ay dapat itong subukan ni Dante. Unay hindi niya pinansin, pero matapos marinig ang parehong kwento ng 2 beses pa, nanaig ang kuryosidad sa kanyang pride. Nagdesisyon siyang puntahan ang Alab bilang isang normal na customer. Dumating siya bandang hapon at sinalubong ng isang magalang na waiter. Matao ang lugar pero may bakanteng mesa para sa isa. Umupo siya, tiningnan ang menu at umorder ng simpleng putahe. Sa unang subo pa lang tila nagulat si Dante. Kahit ayaw niyang aminin, agad niyang naramdaman ang isang tunay na lasa na matagal na niyang hindi nararanasan pati sa sarili niyang restaurant. Kumain siya ng tahimik. Pinagmamasdan ng paligid ang ngiti ng mga tao at kung paano sila tinatrato. Sa dulo, tinawag niya ang waiter at humiling na makilala ang may-ari. "Gusto ko lang bumati. Bihira akong makakita ng bagong lugar na nagsimula ng ganito kaayos," aniya. Lumabas si Mayumi mula sa kusina, kalmado, malinis ang uniforme at maayos ang buhok gaya ng dati. Paglapit niya sa mesa, tiningnan siya ni Dante na may halong gulat at pagtataka. "Parang pamilyar ang mukha mo," komento niya habang kunot noo. Tahimik pero matatag ang sagot ni Mayumi. "Ako po ang babaeng pinalayas niyo sa harap ng restaurant niyo noon dahil lang sa gutom ako." Biglang natahimik ang paligid. Natigilan si Dante, hindi makaimik. Ang waiter, walang alam sa nangyayari, ay nanatiling nakatayo sa tabi. Wala nang idinagdag si Mayumi. Binati lang niya ito ng "magandang gabi" at bumalik sa kusina. Umalis si Dante nang hindi man lang tinikman ang panghimagas. Mabigat ang mga hakbang at masama ang timpla ng mukha. Kinabukasan, pagdating sa sarili niyang restaurant, lalong sumama ang kanyang ugali. Tinawag niya agad ang lahat ng empleyado para sa biglaang pulong at sunod-sunod ang mga reklamo mula sa serbisyo, sa uniforme, sa kalinisan hanggang sa menu. Walang makaimik, lalong tumindi ang tensyon sa kusina. Isang kusinero ang nag-resign doon mismo matapos ang mainit na pagtatalo. Ang iba na may nagkatinginan na lang tahimik. Kinagabihan, isang kilalang food critic na dati regular sa restaurant ni Dante ang naglabas ng matinding artikulo. Sinabi niyang nawala na ang kaluluwa ng lugar, na ang pagkain ay tila ginagawa na lang dahil kailangan at na ang kapaligiran ay halos hindi na matiis. Ang isang restaurant ay hindi nabubuhay sa putahe lang. Nabubuhay ito sa kaluluwang nagpapatakbo. At sa lugar na ito matagal nang wala niyon, isinulat niya. Samantala, tuloy-tuloy ang Alab. Fully booked tuwing weekend at bumabalik-balik ang mga customer. Si Mayumi, hindi naghihiganti o naghahanap ng pansin, ay patuloy lang sa alam niyang tama, ang magluto ng totoo. Ilang linggo matapos ang gabi ng muling pagkikita nila ni Dante, isang hindi inaasahang alok ang dumating kay Mayumi. Isang negosyante na naging suki na ng Alab ang lumapit kay Lucas at nagpahayag ng interes na magbukas ng panibagong branch sa ibang distrito. Seryoso ang alok at handa na agad ang paunang puhunan. Maingat na sinuri ni Lucas ang mga numero, kinumpara ang gastos sa kita at tinawag si Mayumi para kausapin. "Nandito ang lahat. Posible ito, pero gusto kong marinig kung gusto mo talagang ituloy," anya habang iniaabot ang folder ng mga detalye. Maingat na binasa ni Mayumi ang bawat pahina, tahimik na nag-isip at saka tumingin sa kanya. "Oo, gusto ko. Pero kung mapapanatili natin ang diwa nito, kung magiging isa na lang itong karaniwang lugar, hindi na worth it." Tumango si Lucas at may tiwala niyang sinabi, "Gawin natin ito sa tamang paraan." Matapos maaprubahan ang proyekto, na-promote ang team ng orihinal na branch.
Ilan sa mga mas matatagal ng empleyado ang inatasang mamahala ng partikular na bahagi ng operasyon at si Tala na palaging masinop at dedikado ang siyang nanguna sa pagsasanay ng bagong team. Napakahalaga ng papel niya para mapanatili ang kultura ng restauran, respeto, dedikasyon at malasakit. Ang balita tungkol sa paglawak ng Alab ay agad na umani ng atensyon mula sa lokal na media. Magsasaka ng balita at mga programa sa TV ang nagsimulang ikwento ang buhay ni Mayumi, isang babaeng nawala ang lahat, pero sa pamamagitan ng sipag at galing, binuo muli ang sarili. Pumupunta ang mga reporter sa restaurant, kinukunan ng video ang mga putahe at ini-interview ang mga customer. Sa bawat panayam palaging inuulit ni Mayumi ang parehong salita matatag. Gusto ko lang na ang mga tao ay makaramdam ng ginhawa, gaya ng gusto ko sanang maramdaman noon ng pinakakailangan ko. Mabilis kumalat ang tagumpay ng bagong branch. Sa loob lamang ng ilang araw, fully booked na ang reservations at pinupuri sa social media ang malasakit sa serbisyo at ang lutong may tunay na lasa. Si Mayumi, na dati isang anonymous na tao, ay naging simbolo na ng pagbangon pero hindi siya kailanman nagpadala sa kasikatan. Araw-araw pa rin siyang nagtatrabaho, bumibisita sa 2 branch, kinakausap ang mga tauhan at nagsusubok ng mga bagong recipe sa kusina. Si Lucas, bagamat kasosyo, ay nananatiling nasa likuran ng tagpo, palaging sinasabi na si Mayumi ang tunay na bituin ng restaurant. Ako lang ang nagbigay ng unang tulak. Pero ikaw ang nagdala nito sa ganitong antas, paulit-ulit niyang sinasabi sa tuwing siya'y pinupuri. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, lalo pang lumulubog si Dante. Matapos ang tahimik na pagkikita nila ni Mayumi, tila wala nang gumana sa restaurant niya. Isa-isang nagsipag-resign ang mga tauhan at pati na ang mga mas matagal nang nagtiis ay kalaunay umalis na rin dahil hindi na nila matiis ang mabigat na paligid. Nag-umpisa ng malate ang mga delivery ng suppliers at ang ilan sa kanila ay tumigil na sa pagpapadala. Dahilan ay hindi nababayarang utang. Sinubukan ni Dante na ayusin ang menu, mag-imbento ng bagong putahe, baguhin ang presyo. Pero nang walang motivated na team at wala ring tunay na galing na maipakita, wala ring nangyari. Nagsimula siyang malulong sa alak at gabi-gabi mag-isa sa loob ng bakanteng dining area, natutulog sa isa sa mga mesa sa sulok. Umabot pa sa puntong sinabi niya sa isang kaibigan na ayaw na niyang umuwi at doon na lang siya sa restaurant dahil iyon na lang daw ang lugar kung saan pakiramdam niya ay may kontrol siya. Pero kasinungalingan iyon. Matagal na niyang nawala ang kontrol. Lalong luminaw ang kaibahan ng mga landas nila nang isang hapon dumaan si Mayumi sa plaza kung saan siya dating natutulog. Papunta siya sa isang meeting nang bigla siyang nagpasyang bumaba ng kotse at maglakad-lakad saglit doon. Pareho pa rin ang lugar. Sirang mga bangko, mga karton bilang kumot at mga matang puno ng pag-aalinlangan. Sa isang sulok, may babaeng may kargang sanggol na binalot sa lumang tela, pilit na pinapainit ang anak gamit ang sariling kamay. Lumapit si Mayumi, inalok ng tubig, at ilang minuto silang tahimik. Dito ako natulog, 1 buwan, ani Mayumi, halos di namamalayang nasabi. Tumingin sa kanya ang babae, halatang nagtataka. Ngayon, may restaurant na ako. Pero hindi ko nakakalimutan ang lamig ng lansangan ni ang takot na meron dito. Gabing iyon hirap matulog si Mayumi. Kinaumagahan, tinawag niya si Tala at Lucas para sa isang usapan. Ipinresenta niya ang isang ideya, gamitin ang isa sa mga unit ng Alab para magbigay ng libreng hapunan, 2 beses sa 1 linggo, para sa mga taong walang tirahan. Agad itong sinuportahan ni Lucas. Si Tala halos maiyak. Di pa umabot ng 2 linggo, naka-set up na ang proyekto. Mabilis din kumalat ang balita. Kumalat sa social media ang mga litrato ng mga hapunan, ng pagkain habang inihahain at ng mga taong taus-pusong nagpapasalamat, luhaan ng mga mata. Muling binalikan ng media ang kwento, pero ngayon ay may bagong liwanag. Ang babaeng ginawang tunay na tahanan ng kanyang restaurant. Isa sa mga artikulo ang nagsabing, nauunawaan niya na ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan. Ito'y paraan ng pagbabalik ng dignidad. Samantala, si Dante ay halos hindi na makabasa ng balita. Maghapon siyang nakakulong sa sarili niyang restaurant
nakapatay ang mga ilaw, pilit nililimot ang katotohanan. Wala nang lasa ang luto niya, parang abandonadong lugar ang dining area, at ang iilang customer na pumapasok ay laging bigong umaalis. Wala nang team, wala nang supplier, wala na ring customer. Siya na lang, nakaupo sa gitna ng bakanteng mga mesa at ng sariling pride, na ngayon ay tuluyan ng gumuho. Isang gabi maalinsangan at tahimik na ang mga kalsada, paalis na ang huling customer sa alab, lumabas si Mayumi sa gilid na pinto para lang huminga saglit. Hindi niya inaasahang may naghihintay. Sa isang madilim na sulok, halos natatakpan ng anino ng punong kahoy, naroon si Dante. Dahan-dahan siyang tumayo, mabagal ang hakbang at tila pasan ang bigat ng buwan-buwang pagkatalo. Marurumi na ang suot, pagod ang mukha at malalim ang mga mata. Agad siyang nakilala ni Mayumi pero nanahimik siya. Lumapit si Dante at huminto ilang metro mula sa kanya, nakayuko, nakatitig sa sahig. "Pasensya na," sabi niya, paos at mahina ang tinig. "Bagsak na ang restaurant ko. Wala na akong natira. Wala ng pera, wala ng tao, wala na ring pride. Ngayon ko lang naiintindihan kung ano ang naramdaman mo noon." Nanatiling tahimik si Mayumi, pinagmamasdan siya. Huminga ng malalim si Dante, pilit pinipigilan ng luha pero hindi kinaya. "Alam kong hindi ako karapat-dapat humingi. Pero kung may espasyo man, kahit ano, maglilinis ako ng sahig, maghuhugas ng banyo, kailangan ko lang magsimula ulit. Natuto na ako, Mayumi, pero sa pinakamahirap na paraan." Ilang segundo pa siyang hindi sinagot ni Mayumi, hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng kahulugan ng sandaling iyon. "Handa ka ba talagang magsimula sa umpisa?" tanong niya, kalmado. Tumango si Dante. Sa kanya binuksan ang pinto at sinabing, "Kung ganon, pumasok ka." Kinabukasan sina Lucas at Tala ang unang nagtaka sa presensya ni Dante sa restaurant. Si Tala, hindi maitago ang gulat, ay bumulong. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo?" Tinanong din siya ni Lucas pero walang halong paghusga. "Pwedeng hindi ito gumana," sabi niya. Diretsong sagot ni Mayumi, "Maaring oo, pero may isang tao na nagbigay sa akin ng pagkakataon noong wala nang naniniwala sa akin, at ito lang ang paraan ko para ibalik ang kabutihang iyon." Sa ganoong paraan, sinimulan ni Dante ang kanyang unang araw bilang tagalinis sa alab. Sa simula, hirap pa siyang gumalaw sa espasyo. Palaging nakayuko ang ulo, iniiwasan ang makipagtitigan at gumagalaw sa mabagal, halos robotikong paraan. Naghuhugas ng lamesa, naglilinis ng sahig, nagtatapon ng basura. Tahimik lang siya. Wala siyang reklamo, walang kausap, para bang iniisa-isa pa rin niya sa isip ang kanyang pagbagsak. May ilang empleyado ang palihim na nagmamasid sa kanya, pero hindi kailanman pinayagan ni Mayumi na magkaroon ng chismis o masamang komento. "Walang nagtuturo ng daliri rito, lahat may simula," sabi niya sa isang maikling pagpupulong ng grupo. Sa paglipas ng mga linggo may napansin na pagbabago. Si Dante na dati mayabang at sarado ay nagsimulang mapansin ang kapaligiran. Pinagmamasdan niya kung paanong nagtutulungan ang mga empleyado kahit walang utos. Nakita niya si Lucas na nakikitungo sa mga numero kasama ng cashier team kahit isa siyang kasosyo. Nakita niya si Tala na nagtuturo ng mga teknik sa bagong katulong, palaging may pasensya. At higit sa lahat, nakita niya kung paanong itrato ng lahat si Mayumi. Hindi lang respeto, may paghanga. Isang batang waiter na pansing nahihirapan pa si Dante sa ilang gawain ay palihim siyang tinulungan. "Mas maganda itong panlinis na to sa mantika. Kaunti lang ang gamit pero malakas ang epekto," sabi nito habang iniabot ang bote na may ngiti. Tumango si Dante bilang pasasalamat, hindi pa sanay kung paano tutumbasan iyon. Dahan-dahan, mas pinili niyang makinig kaysa magsalita. Nagsimula siyang dumating ng mas maaga, ayusin ang mga gamit at linisin pati yung mga lugar na hindi naman utos. Isang beses, habang naglilinis siya sa kusina, lumapit si Tala at nagsabing, "Mas magaling ka pa sa inaasahan ko." Hindi agad siya sumagot, pero tumango na parang alam niyang mahaba pa ang daan na tatahakin. Doon nagsimula nang hindi niya namamalayan ang muling pagkatuto sa isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, dignidad sa trabaho. Mula sa kanyang pwesto, tahimik na pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat. Hindi niya itinuring si Dante na mas mababa, ni hindi rin siya lumayo.
Binibigyan niya ito ng malinaw na utos, sinisingil ng patas gaya ng iba, at higit sa lahat hindi niya kailanman ibinabalik ang nakaraan. Isang gabi, habang nagsasara na sila ng restoran, sinabi ni Lucas sa mababang tinig, "Napakahinog ng paraan mo sa pagharap dito." At sagot ni Mayumi payak, "Kailangan niyang matutunan sa tamang paraan, gaya ng natutunan ko." Marami pa ring pasan si Dante, pero hindi na siya ang parehong lalaking nanghamak sa isang babaeng gutom sa kalsada. Ngayon siya ang pinakatahimik at pinakamaasikasong empleyado ng Alab. Walang matayog na posisyon, walang palakpak, pero may isang bagay na dati niyang di pinapansin. Isang panibagong simula mula sa wala, kung saan bawat hakbang ay pinaghihirapan, hindi binibili. At sa pagkakataong ito, wala na siyang palusot. Lumipas ang ilang buwan mula ng tahimik na muling pumasok si Dante sa buhay, nagsisimula bilang tagalinis sa restauran ni Mayumi. Mula noon nanatili siyang tahimik, hindi naghahanap ng atensyon, pero ginagampanan ang bawat tungkulin ng may malasakit at disiplina. Palagi siyang maaga, magalang at mapagmatyag, at unti-unting nakuha ang tiwala ng grupo, hindi sa salita, kundi sa paulit-ulit na kilos. Palaging patas ang pagtrato sa kanya ni Mayumi. Hindi siya pinahiya, hindi ibinato ang nakaraan, at malinaw na sinasabi, "Dito, ang lahat ay hinuhusgahan ayon sa ginagawa nila ngayon, hindi sa kung sino sila noon. Dito sa loob may halaga ang bawat isa kapag pinili nilang gumawa ng tama." Matatag niyang sinasabi kapag may napapansing pagtingin o bulungan. Dahil sa patuloy na paglago ng Alab, malapit nang magbukas ang isa pang branch. Abala ang lahat sa paghahanda at kailangan ni Mayumi ng core team para tumulong sa pagsisimula ng pangalawang branch. Isang umaga matapos repasuhin ang listahan ng mga pangalan, tinawag niya si Dante para sa isang pribadong usapan. "Gusto kitang isama sa support team sa pagbubukas ng bagong branch. Mahalaga ang trabaho at sa tingin ko handa ka na," aniya habang nakatitig sa kanya. Hindi agad nakasagot si Dante. Napuno ng luha ang mga mata at mahina ang tinig ng sabihin, "Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito para sa akin. Salamat sa tiwala." Ilang araw matapos iyon, habang may meeting ang buong staff para pag-usapan ang mga susunod na hakbang, humiling ng pagkakataong magsalita si Dante. Unang beses niya itong ginawa mula nang dumating siya. Tumahimik ang lahat. Tumayo siya, hawak ang pamunas sa kamay, at huminga ng malalim bago magsalita. "Alam kong marami sa inyo ang may ideya kung sino ako noon, at matagal kong iniiwasan ang katotohanan iyon. Pero ngayon gusto kong sabihin ng malinaw, pinahiya ko si Mayumi. Pinalayas ko siya sa harap ng restaurant ko noon, kahit ang gusto lang niya ay mabuhay. Naging mayabang ako, bulag, at matindi ang naging kabayaran. Nawalan ako ng lahat. Pero nagpapasalamat ako na nangyari iyon, dahil iyon lang ang paraan para maintindihan ko kung ano talaga ang mahalaga." Tumahimik ang buong silid. May ilang empleyado ang napaluha. Nagpatuloy si Dante. "Muling natututo akong mabuhay, at kung nakatayo pa ako ngayon, yun ay dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng babaeng minsan kong inapi. At hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang nabago nun sa akin." Hindi agad nagsalita si Mayumi, ni hindi niya pinutol si Dante habang nagsasalita ito. Nang matapos siya, ngumiti lang si Mayumi ng banayad at sinabi, "Minsan, matindi kung paano magturo ang buhay. Pero ang pinakamahalaga ay palagi itong nagbibigay ng panibagong simula para sa mga talagang gustong magbago." Si Lucas, nakasandal sa isa sa mga haligi ng bulwagan, ay tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi lang niya nakita ang dating karibal na tinanggap ang sarili nitong pagkakamali. Nakita niya ang babaeng minsan niyang kinuha bilang kusinera na ngayon naging isang tunay na leader. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa halimbawa. Napagtanto niyang wala pa siyang ginawang pamumuhunan na kasing tama nito. Gabing iyon, punong-puno ang bulwagan ng Alab. Magaan ang pakiramdam at puno ang mga mesa ng mga customer na masaya. Nagtatawanan, nag-uusap at pinupuri ang mga putahe. Pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat. Mula sa malapit, may katahimikan ng isang taong kabisado ang bawat sulok ng lugar na iyon. Sa isang banda ng sala, si Dante ay abalang naglilinis ng sahig.
walang pagmamadali. May parehong ingat na makikita sa mga kusinero habang inaayos ang bawat plato. Wala na sa mga kilos niya ang hiya. Ang natira ay purong dignidad. Sa pader sa likod, may bagong karatula na inilagay ilang araw na ang nakalipas. Sa payak na titik nakasulat, ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng respeto. Ang huling tagpo ng kwentong ito ay nangyari ilang gabi matapos iyon sa isa na namang hapunang pangkawanggawa sa alab. Si Talasuot ang walang kapintasan niyang apron at ang palagi niyang ngiti ang nag-aayos ng pila ng mga taong lansangan sa labas ng restauran. Isa-isa niyang tinatanggap ang bawat isa, binabati ng may malasakit, tinatawag sa pangalan ang mga matagal na niyang kilala at buong tiyagang ipinapaliwanag ang laman ng menu. Isa-isang inihahain ang mga putahe na may parehong kalidad tulad ng karaniwang araw, walang kaibahan. Si Mayumi nakatayo sa tabi ng pinto ay tahimik na nagmamasid. Alam niyang ang sandaling iyon ang nagsara ng isang buong siklo. Isa siya dati sa mga taong iyon. At ngayon, siya na ang nagbibigay ng pag-aaruga. Hindi nabura ang nakaraan pero nabago. At doon sa pagitan ng mga simpleng pagkain at mga matang puno ng pasasalamat, natagpuan niya ang tunay na tagumpay. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong puno ng katahimikang puno ng sakit, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming ibahagi ang mga tunay na kwento, mga kwentong karapat-dapat ikwento. Ikomento mo kung taga saan ka nanonood. At kung maari, ishare mo ito. Maaring maliit lang sa paningin ng ilan pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagkalat ng pag-asa